Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako ay iyong sinasambot. Kaya ngayon pakinggan mo ako at pansinin ang kahilingan ko. Ipakita mo sa atin ang kahanganga mong pagmamahal at iyong kanang kamay sa ating umalalay. And God of glory, on thy people pour thy power. Round thy ancient church history, bring her back to glorious floor. Grant us wisdom, grant us courage for the facing of this storm. Of this heart, Lord, the host of evil round us, scorn thy Christ, assail his ways. Fears and doubts too long have bound us, free our hearts to work and praise. Grant us wisdom, grant us courage for the living of these days, for the living of these days. Cure thy children's worried madness, bend our pride to thy control. Shame our wanton selfish gladness, rich in things and poor in soul. Grant us wisdom, grant us courage, lest we miss thy kingdom's goal, lest we miss thy kingdom's goal. Save us from resignation to the evils we deplore. Let us search for thy salvation, be our glory evermore. Grant us wisdom, grant us courage, serving thee whom we adore, serving thee whom we adore. Aming Ama, kami po ay sama-samang nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa iyong dakila na gawa na aming nararanasan sa aming buhay, na kahit kailan hindi ko po nagkukulang sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po sa iyong pag-iligtas mo sa amin, sa iyong protection, lalo po sa panahon ng crisis na aming kinakarap sa pandemic COVID-19. Maraming po salamat, aming Panginoon. Tulungan niyo po kami sa araw na ito na magpakumbaba sa iyong harapan upang makapagbigay kami ng papuri at pagsamba at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Guide niyo po kami sa iyong banal na Espiritu sa aming pagsamba, lalo higit po ang aming magdadalang mensahe sa umagang ito. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan at wisdom na nagaling po sa inyo upang ipahayag po ang iyong banal na salita. At kami po na nakahanda po kami na makinig sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo.
Amen. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugilin mo, Yahweh, ang aking pagdangin. Ako'y mahina't wala nang tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mong iligtas sa kapamakan, sapagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapon siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, sa iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po ako sa iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong pagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gawain walang makaparis. Ang lahat ng bansa sa iyong nilalang, lalapit sa iyong mabibigay galang, sila ay magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Buksan po ninyo ngayon ang inyong mga Biblia sa Joshua chapter 24 verses 14 and 15. Joshua chapter 24, 14 and 15. Sa wikang Tagalog, ganito po ang ating matutunghayan. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. After I wander in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender compassionate friend, He met the needs of my heart. Shadowed His spelling with joy I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit and life from above, into God's family divine. Justified fully to Calvary's love, oh, what a something is mine. And the transaction so quickly was made, when a sinner I came. Took up the offer of mercy, the proper, He saved me, oh, praise His dear name. Heaven came down and glory filled my soul.
When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my life was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and blessings so further from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Marahil ito na po ang huling pagsambahay at next Sunday ay pwede na pong magtipon sa sanktuaryo. At ang detalyado na announcement mamaya ay pakinggan po ninyo kung paano natin gagawin ang pangmaramihang pagtitipon sa sanktuaryo dito sa Church of the New Covenant sa darating na linggo. Kaya abangan po ninyo ang mga paliwanag, ang mga guidelines at iba pang mga alituntunin na dapat nating sundin. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, ama, papa, daddy o anumang katawagan na mayroon po kayo sa inyong magulang na lalaki. At pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay at dalangin natin na patuloy na ang kalakasan at ang wellness ng pangangatawan ay manatili sa bawat tatay at maging sa atin din naman. Mga kapatid, ang title ng sermon ngayon ay Father's Choice o sa simpleng salin, ang pili ng tatay o pili ni tatay. Mga kapatid, ang kakayanang pumili ay banal at mahalagang kaloob mula sa Diyos. Kasama sa pagkalikha ng Diyos sa tao ang kakayanan ito. Kung alisin ang kakayanan ito sa tao, ang tao ay hindi na tao kundi siya ay isang robot. At ang halaga ng kakayanang pumili ay yung mayroong pagpipilian. Opo, mga kapatid, walang saysay ang kakayanang pumili kung wala namang pagpipilian, di po ba? At ang katotohanan, mga kapatid, ang buhay sa mundo ay serye ng pagpili. Punong-puno ng pagpili. Simula sa pagkabata, sa pagtanda hanggang sa kawakasan ng buhay sa mundo ito. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kaloob na ito na ipinagkatiwala sa atin. Tunghayan po natin ngayon sa mensahe ng buhay ang deklarasyon ng pagpili ng isang ama sa gitna ng mga taong kinikilala sa lipunan sa panahon niya, ang matatandang namumuno sa bawat tribo, ang mga hukom, at iba pang tagapanguna ng Israel. Una, pansinin po natin ang kanyang pahayag. At ito po ay deklarasyon ni Josue. Ang sabi niya, "As for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household, we will serve the Lord." Iyan po ang deklarasyon niya, isang matalinong pagpili kung sino ang kanyang paglilingkuran.
Una, ang deklarasyon ito ay inihayag niya sa gitna ng mga taong namumuno sa bawat tribo ng Israel, sa mga hukom at iba pang leader sa bansang Israel. Ibig sabihin, bilang tagapanguna ng bansang Israel, hindi siya nangingining ihayag kung ano ang kanyang pagkakilala sa Diyos at kung ano ang dapat niyang gawin tungkol sa Diyos na kanyang kakilala. Isang paninindigan na humihimo maging sa mga matataas na tao ng lipunan sa kanyang panahon. At sa katotohanan, ang deklarasyon niyang ito ay kapahayagan ng katotohanan na ang pinakamataas na uri ng buhay ay buhay na naglilingkod sa Panginoon. Ang Diyos na may likha sa tao, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos na iisang Diyos na ito, ang siyang tangi lamang paglilingkuran. Opo, hindi lamang sa panahon ni Josue, sapagkat ang Diyos ay nananatiling isang Diyos. Bagamat inihayag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu, siya'y nananatiling iisang Diyos. At ang iisang Diyos na lumikha sa atin, ang siyang dapat sambahin at paglingkuran. Kaya inihayag ni Josue sa pamamagitan ng matalino niyang pagpili ang intensyon ng Diyos sa pagkakalikha sa tao. Na ang taong kanyang nilikha ay sasamba sa Diyos at siya'y paglilingkuran. Pangalawa, ang pahayag ay nagpapasimula sa salitang "as for me". Pansinin po ninyo, tinitingnan ko ito mga kapatid, bakit kaya hindi niya sinasabing ang buong sambahayan ko ay maglilingkod kay Yahweh? Bakit kailangan niyang idiin yung salitang "as for me"? Tinitingnan ko ito sa ganitong anggulo mga kapatid. Nais ipakilala ni Josue na ang kanyang pagkilala at panindigan na ang Diyos ang siya lamang paglilingkuran ay nagpapasimula sa personal niyang relasyon at pagkakilala sa Diyos. Napakahalagang tingnan na kung ang pinakapuno ng sambahayan ang siyang unang makakilala at manindigan na ang Diyos na pinagmulan ng buhay ang siya lamang sasambahin at paglilingkuran. Hindi po ba napakahalagang bigyang diin yun? Na ang bawat magulang, lalaki at babae, pero sa bahaging ito, bigyan natin ng pansin ang magulang na lalaki. Napakahalaga na magpapasimula ang kanyang relasyon sa Diyos o ang relasyon ng pamilya sa Diyos ay magpapasimula sa Kanya. Alam niyo po sa pag-aaral dito sa Pilipinas na kapag ka ang tatay daw ang unang nakakilala sa Panginoon, ay mas madaling mahikayat ang buong sambahayan. At naniniwala po ako doon. Bagamat sa akin pong personal na karanasan, ang naging instrumento ng Diyos upang mahubog ako sa pananampalataya ay ang aking nanay. Pero in general, sinasabi ng pag-aaral, kapag ka ang tatay ang unang nakakilala sa Panginoon, mas madali niyang hikayatin ang kanyang sambahayan. Marahil mayroon ding hindi naman ganoon. But in general, my dear brethren and friends, ito ang sinasabi ng pag-aaral. Inihahayag yung authority ng father sa pamilya. At napakahalaga po yun. Kaya itong kapahayagang "as for me", inihahayag ni Josue, nagpapasimula sa kanya. Una, bilang tatay, bilang
ama ng tahanan, ay nagpapasimula sa kanya ang paninindigang sambahin at paglingkuran ang Diyos na buhay. Silin natin yung, and my household. As for me and my household, we will serve the Lord. Napakahalagang bigyang diin natin po yan. Si Josue, bilang di pamilyadong ama, bilang di pamilyadong tao, yung kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos, yung kahalagahan ng pagsamba sa Diyos, ay nais niyang ma-involve ang kanyang buong sambahayan. Bakit po? Dahil siya mismo ay kumbinsido na ito ang dapat gawin ng tao at kasama ang buong sambahayan niya. Siya ay may personal na karanasan sa Diyos na pinagmulan ng buhay, isang Diyos na tapat, isang Diyos na hindi nag-iiwan, hindi nagpapabaya, Diyos na hindi nagkukulang, Diyos na laging kasakasama, hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan, kundi lalong higit sa panahon ng pagsubok, ng problema, ng mga trials, challenges in life. Napatunayan ni Josue na ang Diyos na ito ay walang katulad, na ang Diyos na ito ay tangi at siya lamang ang tunay na dapat sambahin. Kaya nais niyang ang kanyang sambahayan, ang Diyos na ito ang siya ring paglingkuran. Hindi po ba napakagandang tingnan, mga kapatid, na ang buong sambahayan ay pamilyang sumasamba, naglilingkod sa Panginoong Diyos. At ito rin ang ating panalangin. Ito ang ating isinasamo sa Diyos, na ang bawat pamilya ay pamilyang naglilingkod. At kung maaari, ang Ama ang siyang namumuna at umaakay sa sambahayan upang ang buong pamilya ay maglilingkod sa Panginoong Diyos. Maaaring ang iba ay wala ng tatay, mayroon namang nanay, o baka yung pinakamatanda sa magkakapatid. Sino man ang pwedeng tumayo bilang ama, bilang ina, bilang puno ng sambahayan, ay maging instrumento ng Diyos upang akayin ang buong pamilya na sasamba at maglilingkod sa Panginoon. Ito po ay kapahayagan din ni Josue ng kanyang malasakit at kalinga sa kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang kinakalinga sa material na bagay, kundi lalong higit kailangan kalingain sa buhay espiritual, sa isang relasyon sa Diyos na kailangan at pinakamahalaga sa buhay ng tao. Alam niyo po, may isang talata sa New Testament, sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, sinasabing ganito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ibig sabihin, ang asawa at mga anak, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Pansinin po ninyo, maaari ang tinutukoy dito ay bahagi ang material na bagay. Pero naniniwala ako, ang tunay na pagkalinga ay hindi lamang sa material na bagay, kundi maging sa buhay espiritual. Sinasabi rito na masahol pa sa walang pananampalataya ang sino mang hindi marunong kumalinga sa mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay. Hindi po ba napakatalim ng salaysay na yan? Makapangyarihang turo upang tayo na mananampalataya ay hindi maging makasariling mananampalataya, kundi kailangan nating kalingain ang ating kasambahay, ang ating kamag-anak, ang mahal natin sa buhay. At ayon dito, kung hindi raw natin ginagawa ito, ay nagkukulang tayo sa kalinga at tumatalikod tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, kasama pala sa pananampalataya, isang tunay na mananampalataya, ang pagkalinga
sa kanyang mahal sa buhay. Kaya si Josue ay taas ang kanyang inihayag, "As for me and my household, we will serve the Lord." At gayon din naman, tayo hinahamon at inaanyayahan na tayo maging mapagkalinga sa kabuuan ng aspeto ng buhay ng ating pamilya. Lalong higit ang maglingkod at sumamba sa isang tunay na Diyos. Panghuli mga kapatid, pansinin po natin itong kapahayagan ni Josue at ang kanyang mga hamon sa mga pinuno ng bawat tribo, sa mga hukom at ibang leader ng bansang Israel, ay nagkaroon ng malakas at matatag na impact na sila'y hindi tatalikod sa Diyos, na ang Diyos lamang ang kanilang sasambahin at paglilingkuran. Actually, from verse 16 hanggang verse 18, hindi lamang po minsan na beses na sinabi ng bayan na ang Diyos lamang ang kanilang paglilingkuran, kundi pa naman 3 beses. Ibig sabihin, yan ay tiyak na tiyak ang bansang Israel na tanging ang Diyos lamang ang paglilingkuran. At yan ay ginawa ni Josue upang tiyakin ang commitment ng bawat mamamayan ng bansang Israel. Hindi ba napakahalaga yan, mga kapatid? Opo, ang tao ay may tendensing lumimot sa kanyang tipan. Ang tao ay may tendensing lumayo sa Diyos. Pero itong ginawa ni Josue, tinitiyak niya ang commitment ng bawat Israelita na paglingkuran ang Diyos at siya'y sambahin ng tapat. Mga kapatid, napakahalagang dapat tignan po natin iyon. Yung commitment natin sa Panginoon ay hindi lamang pang 1 linggo, hindi lamang 1 taon, kundi lifetime commitment, dahil siya ay Diyos ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Diyos na tapat, ang pag-ibig niya ay laging tapat, sariwa ang kanyang habag kada araw. Kaya marapat lamang, mga kapatid, na itong pili o choice ni Josue ang siya ring ating maging pili o wise choice sa ating buhay. Maging ama man, maging ina man, o lahat ng miyembro ng pamilya. We will serve the Lord. Wala nang hihigit pa. At actually, ito ang pinakamataas at matayog na uri ng pamumuhay sa mundo ito. Yung ang ating pagkalikha ay maglilingkod sa Diyos na pinagmulan, sa Diyos ng sansinuko, sa Diyos na kasama natin ngayon at magpakailanman. Muli mga kapatid, nawa tayo ay napagpala sa maikling mensahe ng buhay. At dalangin ko na tayo ay patuloy na na-inspired sa buhay ni Josue, lalo na ang mga tatay, At alam ko na walang ibang hangad ang tunay na tatay, lalo na ang isang tatay na mananampalataya, kundi ang kabutihan ng buong pamilya. At yung deklarasyon ni Josue, naway maging deklarasyon natin, "As for me and my household, we will serve the Lord." Muli, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay at pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.
Isang mapagpalang araw po ng ating mga haligi ng tahanan. Atin po sila ngayong ipanalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming mga magulang na lalaki. Maraming salamat po sa kanilang pananampalataya na siyang naging daluyan ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Isang pagpapala pong maituturing sapagkat ang kanilang pananampalataya ang siyang aming mga naging halimbawa upang kami man din ay magkaroon ng malalim na pananampalataya sa iyo. Salamat Panginoon sapagkat binibigkis mo ng pagmamahal ang bawat pamilya. Sila po ay patuloy mong kinakalinga sa iyong mapag-arugang mga kamay bilang aming Ama. Salamat po Panginoon sa araw na ito na aming ginugunita ang natatanging araw para sa aming mga ama. Nawa po ay patuloy niyo po silang pagpalain. Bigyan ng malusog na pangangatawan, bigyan ng katatagan na kanilang magagamit sa kanilang paghahanap buhay upang ma-provide ang pangangailangan ng pamilya. Pinapanalangin po namin ang aming mga ama na siyang nagiging daluyan ng pagkakaroon ng sapat na pangangailangan ng bawat pamilya. Nawa po Panginoon ay patatagin mo po sila sa lahat ng mga pagsubok na aming kinakaharap sa bawat araw. Mayroong mga ama na nawalan ng kanilang mga hanap buhay dahil sa pandemic COVID-19. Pinapanalangin po namin sila Panginoon na nawa ay maging sapat ang pagkakaroon ng mga biyaya sa bawat araw upang ma-provide sa buong pamilya. Pinapanalangin po namin ang mga ama na kasalukuyang nakikibaka sa iba't ibang sakit. Nawa Panginoon ay magkaroon sila ng malakas na pangangatawan, malakas na resistensya, malakas at mahabang buhay. Nawa Panginoon, kayo po ang maging kalakasan nila sa tuwing sila ay nakakaramdam ng panghihina. Pinapanalangin po namin na yakapin mo po sila ng inyong pagmamahal. At ang aming panawagan sa bawat pamilya, sa bawat anak, sa bawat nanay na patuloy na ipadama sa kanilang mga ama ang kanilang pagmamahal sa kanila. Pagpalain niyo po itong araw na ito. Kung ano man po ang nasa puso at isipan ng aming mga amang lalaki, ang laman ng kanilang mga panalangin, nawa po ito ay iyong isakatuparan. Maraming salamat po Panginoon. Gayun din po ang mga tumatayong ama ng tahanan, ng bawat tahanan. Sila man ay walang biological na mga anak, sila man ay mga nanay na naging ama sa kanilang mga tahanan, sila man ay mga single persons na naging ama sa kanilang mga pamangkin, sa kanilang mga kaibigan. Nawa Panginoon ay madama din nila ang pagmamahal mo sa araw na ito. Maraming salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na siyang aming Ama sa lahat ng ama, aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng paghahandog at bago po natin ihandog ang ating mga kaloob, tayo pong lahat ay sama-sama sa panalangin. Wondrous God of the universe, who finds time to whisper your love to us, we come to your altar with grateful hearts. When you speak your love into our quiet moments, it is the most precious gift of all. It is not a gift for us to hold and hide, but to proclaim from the housetops. May the gifts we offer to you this morning proclaim your love loudly to a world that often feels forgotten. We pray this in the name of your Son, our Savior and Redeemer. Amen. Katulad po ng dati mga kapatid, isang miyembro po ng pamilya ang hahawak at ating itatalaga ang ating mga offering. Kung kayo po ay mayroong family altar, itaas po ninyo ang mga offering na yan.
Tayo po ay manalangin. O Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabuti at ganap na bagay, kami po ay nagpapasalamat at pinupuri ka namin sa pamamagitan ng aming mga kaloob. Naway maging kalugod-lugod sa iyo ang mga handog na ito at hinihiling namin ang iyong pagpapala upang ito'y maging daluyan ng pagpapala rin sa pagpapatuloy ng misyon, ministeryo at buhay ng iyong iglesia. Panginoon, salamat po sa inyong mga anak na walang sawang nagkakaloob para sa iyong gawain. At dalangin ko po na patuloy nilang maranasan ang buhay na kasiyasiya na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Sa sandaling ito, Panginoon, kaming lahat ay lumalapit sa iyo sa diwa ng pasalamat. Kinikilala na sa bawat oras, sa bawat araw na lumilipas, ang iyong kabutihan ay laging sapat, ang iyong kahabagan ay laging sariwa na ipinagkakaloob mo sa amin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo bilang aming Ama sa iyong pag-provide sa lahat ng aming pangangailangan. At gayon din naman sa aming pagdiriwang ng mga ama, tatay, daddy, papa, o anumang katawagang mayroon kami sa aming mga magulang na lalaki. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Ikaw ang tumawag sa kanila. Ikaw ang patuloy na gumagabay, nagpapala, nagpapalakas, at ang pananampalatayang kaloob mo sa kanilang Panginoon ay dumaloy sa amin. At patuloy ka naming pinupuri dahil sa iyong kabutihan sa kanila. Patuloy naming idinudulog sila, Panginoon, upang ang mga taon pang lalakaran sa mundo ay mga panahong nakapagbibigay lugod sa iyo, Panginoon, lalo.
at nagiging inspirasyon sa bawat pamilya. At dalangin namin isang matatag na pamilya sa kanilang panguna ang patuloy na mailapit sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat po sa mensahe ng buhay. Tunay nga po na ang pinakamataas na uri ng buhay ay isang buhay na ikaw ang pinaglilingkuran at sinasamba. Dalangin ko po na napagpala ang bawat nakapakinig at nakasama sa pagsambahay na ito. O Diyos, salamat po sa iyong pagkilos. Tunay nga po na kayo ang may control na bagamat gaano kapanganib ang COVID-19 pandemic. Panginoon, wala pa rin may kukumpara sa iyong kapangyarihan at kayo ang may control sa lahat ng ito. O Diyos, salamat sa mga frontliners, mga doctors, nurses, mga janitors, mga kasundaluhan, kapulisan, at iba pang mga instrumento upang makatulong sa mga nai-infect ng virus na ito, Panginoon. Patuloy na po ninyo silang proteksyonan, Panginoon. Palakasin ang kanilang buhay, ang kanilang immune system, at gawing laging listo sa lahat ng sandali upang sa tuwid-tuwina ay hindi malagay sa panganib ang kanilang buhay. Patuloy din namin po idinadalangin ang aming Presidente at ang lahat ng nanunungkulan nawa sa kanila mauna ang napakabuting halimbawa ng pamumuhay bilang isang Pilipino, at kami rin bilang anak mo, Panginoon, ay makiisa sa mabuting layon nila at maging bibig mo naman kung sakaling may pamamalakad na hindi makatwiran at ang karapatang pantao naman ay nawawalan ng kapuluhan. Salamat po, O Diyos, at kami ay nakikiisa sa kagalakan ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at yung iba ay magdiriwang pa. Panginoon, salamat po sa buong isang taon na nagdaan. Salamat sa iyong kalinga, sa biyaya, sa kalakasan, at sa lahat ng mabuting bagay po na ipinagkaloob mo. Tanda ng iyong katapatan sa kanilang buhay, at dalangin namin patuloy na lumago ang kanilang relasyon sa iyo. At ang bawat taong magdaraan ay patuloy na magpapatutuo sa iyong kabutihan, at ang bawat tagumpay ay isang testimonyo ng iyong pagkilos sa kanila. Salamat din po sa buhay ng iyong mga anak na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. O Diyos, kayo po ang patuloy na magpala at patuloy na magbigkis sa kanila ng iyong pag-ibig, at ang tahanang itinatag sa kanila ay patuloy na maging matatag, mapayapa, at ang tahanan na kanilang naitatag, Panginoon, ay isang pamilya na naglilingkod sa iyo. At ang tatay, nanay ay patuloy na maging halimbawa sa kanilang mga anak. O Diyos, salamat din po sa tugon mo sa aming mga panalangin. Kami po ay lubos na nagagalak sapagkat higit pa sa aming mga panalangin ay iyong ipinagkakaloob. Iyong pinadadaloy ang iyong biyaya upang matugunan ang aming mga pangailangan. O Diyos, idinadalangin din po namin ang mga kapatiran, hindi lamang po sa lugar na ito ng San Fernando, ng probinsya ng Pampanga, kundi maging ang mga kapatiran nasa ibang bansa. Hinihiling po namin ang iyong paggabay, pag-iingat, pagpapala, kalakasan ng kanilang katawan na nanggagaling sa iyo ang kanilang maranasan, at patuloy na madaman na sa kabila ng malayong pagitan sa kanilang pamilya, ikaw pa rin ang Diyos na nagbubukod sa kanila at patuloy na kumakalinga. O Diyos, ihanda mo po ang bawat isa sa aming pangmaramihang pagtitipon sa iyong sanktuaryo
dito sa Church of the New Covenant. Ihanda mo po ang sanktuaryong ito sa lahat ng tao at hayaan mong sa gitna ng COVID-19 pandemic, Panginoon, kami ay patuloy na magkasama-sama ang mga allowed na pwedeng magkatipon, Panginoon, ang ages 21 to 59 at yung walang karamdaman, Panginoon. Nawa ito ay isang pagkakataon upang anuman ang personal na idulog sa iyo sa sanktuaryo, anuman ang personal na kahilingan, karamdaman man, o iba't ibang pamanhik, Panginoon, muling madama ang kahalagahan ng pagsamba sa iyong sanktuaryo. Alam namin na dinidinig mo po ang bawat panalangin saan man kami naroon. Subalit kaiba ang sa iyong sanktuaryo, sama-samang sumasamba at nananalangin. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bansang ito, ang bawat Pilipino nawa ay patuloy na makiisa sa mga health protocols, guidelines, at iba pang mga panuntunan, maging ang panuntunan ng simbahan, Panginoon, ay maging kabahagi kami sa pagpapahalaga sa mga ito upang kami kaisa sa pagsupok ng paglaganap ng COVID-19. O Diyos, patuloy mo pong igawad ang iyong pagpapala sa mga tatay at maging sa mga nanay din naman. At ang mga anak naway ipadama ang kagalakan at pasalamat, pagpupuri sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa pagkakaroon ng ama at ina na gumagabay, kumakalinga sa kanila. Akin pong ipinagtatagubili sa iyong mairuging pagmamahal ang bawat pamilya at ang bawat miyembro nito ay maging kagalakan sa bawat isa sa kanila. Kayo po ang maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito at magpakailanman, sapagkat tanging ikaw lamang ang dapat na sambahin at paglingkuran sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Mga kapatid, ngayon tanggapin natin ang mabiyayang pagpapala ng ating Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi nagmamaliw. Ang kapangyarihan, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya nawang patuloy nating maranasan sa ating buhay magpakailanman. Amen. 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 Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, nais ko pong i-grab ang opportunity kagaya ng narinig po ninyo kanina sa bagong message na ito ang huling linggo ng pagsambahay. Sa darating na linggo, may pinapahintulutan na po ang maramihang pagtitipon. Ang gabay ng panuntunan ng gobyerno ay 50% seating capacity. Pero tayo po ay mas mahigpit po tayo para hindi po tayo maging sanhi ng pagkalat ng pandemic COVID-19. So, tandaan po natin ang mga detalye na ating gagawin. Una, ang edad na allowed ay 21 hanggang 59 years old po. Walang karamdaman na katulad ng asthma, ng pagtaas ng presyon, o kaya diabetic, o anumang mga karamdaman na
bawal pa po makisalamuha sa maramihan. Pangalawa, yung mga babae hindi po buntis, kasi po pinagbabawal pa po ng guidelines at ang tagubilin ay manatili muna po sa kani-kaniyang tahanan. Yung 20 years old below at yung 60 and above. At saka yung nabanggit ko pong kung mayroong karamdamang ganoon. So manatili po muna kayo sa tahanan. Pero hindi ibig sabihin hindi po kayo makasamba. Ang ating pagsamba po ay live streaming. So habang isinasagawa ang pagsamba sa sanktuaryo, kayo din po ay kasama namin sumasamba sa pamamagitan ng live stream. Ngayon po, pag kayo po ay umalis sa inyong tahanan, tiyakin po ninyong kayo ay naka-face mask. So unang-una po yun, mga kapatid. Kasi po, ipatupad po natin yung no face mask, no entry. Yun po. Kailangan po kasi yun, mga kapatid, sana wag niyo pong mapagkamalan ng mga tuntunin. Yun po ay para sa ating kapakanan. Ngayon po, pagdating natin sa tapat ng sanktuaryo, i-observe po natin yung social distancing. Huwag po tayong magsabay-sabay na papasok sa sanktuaryo. Kung may nauna po sa atin, tayo po ay i-estimate natin ang at least 2 meters ang pagitan po natin. At bago po tayo papasok, meron pong foot mat na dadaan po tayo doon. Tapos mayroong tuyong mat, dadaan po tayo doon. Sa magkabilang bahagi po ng pintuan ng sanctuary, mayroon pong nakalagay na alcohol. So mag-a-alcohol po tayo doon, mga kapatid. At pagkatapos, papasok po kayo, makikita po ninyo na mayroon pong nakalagay na sinyales o sabihin nating tanda, mark, para po kung saan tayo pwedeng umupo at hindi pwedeng umupo. Dahil niset na po ni Brother Nan ang mga upuan, kada upuan po 2. Kaya lahat po na pwede so far ay hanggang 70 katao po. So ipanalangin po natin kung yung pagitan ng 21 hanggang 59 years old ay aabot po ng 70, mayroon po tayong pananambahang isa sa umaga. At gayon din naman po, tayo po ay mayroong vesper. So pansamantala, yun muna po. Pero pag marami na po, gagawa po tayo ng 2 pananambahan sa umaga at isang vesper by batch. At ang Church Council po, siya ang magpaplano kung papaano po ang by batch. So may pagitan po yun. Pero kasama po, bago po kayo uupo, mga kapatid, bago kayo uupo, meron pong thermal scanner para po matiyak natin na ang temperatura po ng katawan ay hindi po lalampas sa dapat na maging temperatura ng katawan natin. Kung sakali po kayo ay mainit-init na, huwag na po kayong lalabas sa inyong tahanan, mga kapatid. So, gagawin po natin ito, mga kapatid, upang ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating kapwa-tao ay ating mapahalagahan. Okay po ba? At sa tuwing tayo po ay nasa upuan na, iwasan po muna natin yung makipagkwentuhan na malapitan, mga kapatid. Sa loob at labas ng sanktuaryo, i-observe po natin ang social distancing. At sa panahon ng ating pagsamba, tiyakin po natin na yung lahat ng dapat nating gawin ay nasunod po para po ay maiwasan natin ang anumang dulot ng pandemic na ito. At sa ating paglabas naman, huwag po tayong sabay-sabay na lalabas. Katulad ng pagpasok, isa-isa po at ino-observe ang social distancing, gayon din po sa ating paglabas. At wala po munang kamayan, mga kapatid, kaway-kaway lang po muna.
at tango kung kailangan ng tango at iba pang gesture na na-observe ang social distancing po. Ang Church Council at ang inyong mga lingkod ay patuloy na inihahanda ang sanctuary para po sa pangmaramihang pananambahan. Actually po, inausap ko na yung si Pastor Mark at ang iba pang kasama na tigi-tigisa po kami ng mikropono. Yan po ang tagubilin para maiwasan na rin anuman ang dalang ito ng pandemic COVID-19. So, mga kapatid, ang diakonisa po ay magpo-post pa ng detail na panuntunan para hindi po tayo magkamali o wala tayong ma-overlook sa mga panuntunan para din naman sa atin yan. So maraming salamat po mga kapatid. Patuloy nating ipanalangin hanggang sa panahong makadiscover sila ng vaccine panlaban sa COVID-19 at naniniwala ako in the near future ay makakadiscover po sila sa gabay at tulong ng Panginoon sa buhay ng mga doctors, sa mga scientists at iba pang kabahagi sa pag-discover ito. Samantala, sama-sama po tayo sa panalangin sa buhay ng Iglesia, sa buhay ng ating bansa, and of course, sa buong mundo dahil lalo pong dumarami ang infected o kaso ng COVID-19. So hanggang dito po muna mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon at manatili muna tayo sa nararapat nating paglagyan.